Hi guys! Good evening everyone. So for today's video is share ko sa inyo kung ano mga requirements or like anong ipapakita dun sa airport. Like for example, cancel visa kayo tapos gusto yung pumunta sa Abu Dhabi. So ako is being a tourist visa yung kinuha ko. So ang requirements lang talaga is una yung gagawin pala is like for example, nagpa-cancel kayo ng visa. So kailangan lang talaga yung employer yung mag-cancel visa nun kasi hahanapan talaga din yun sa immigration or sa airport ang cancellation talaga yung notes or like something na uh, provided talaga yun ba na ipapakita doon kung cancel ba talaga kayo. So ganito, una yung gagawin is like for example na-cancel na yung visa nyo. So kukuha kayo ng agency or like yung kinunan ko na agency which is on Travel Buddies Holidays. So, nandun yun sa page ko or like ito yung page nila. And then, dyan ako kumuha ng mga like tourist visa ticket. So, alam na nila kung sabihin mo lang sa kanila na mag-tourist visa ka papunta dito sa Abu Dhabi or like for example, kung gusto mo pa magstay. So, dyan lang kayo magtanong sa agent dyan kasi alam na talaga nila kung anong mga anong gawin. So, ang ibigay mo lang, like, kung mag-book ka ng ticket, so, kung magkano din nagasto ko. So, yung ticket na papunta dito is, mura lang talaga siya, which is 65 real yung nabayaran ko. Dahil, with luggage na yun na 40 kg. So, ang hinahanap lang doon is yung ano lang talaga, yung meron pa naman kayong ID, di ba doon, or passport, yun ang ibigay lang dun sa agency, yun ang hanapan para ma-booking kayo. So, next naman is, kailangan din kayo kasi pag tourist visa kasi, kailangan talaga yung may ticket kayo papuntang Pilipinas. So, which is Abu Dhabi to Pilipinas. Pero alam na ng agency yung kung anong gagawin. So, doon na lang talaga kayo magtanong kay Sir Rod or ni Sir Cress. So, yun. Ito lang talaga yung page nila, yung holidays, Travel Buddies Holidays. So, next naman is yung sa tourist visa. Yung tourist visa, ang hinahanap lang talaga nila or like, ang requirements lang talaga nila is yung passport nyo and then 2x2 na picture na white background. Yun lang ang ipasa or like isend nyo lang sa WhatsApp kasi pwede lang naman yung online processing. Then, next naman, ang binayaran ko naman which is yung 2 months sa tourist visa is 68 or 65 reals. Ganun lang siya guys, kamura. 2 months na yun. And then, after nun, no, diba, na-complete na yung mga requirements nyo. Tapos, kung yung time ng pag check-in pala, or like, before pa kayo check-in, kailangan nyo i-check yung muna yung mga ticket nyo. Like, para sa akin, mali talaga yung ticket ko, guys. Pero at least, okay naman siya. Mali lang yung isang spelling, pero na okay lang naman siya. Tinawagan ko lang yung in charge dun sa Travel Buddies Holidays. And nung pagpunta ko pag check-in, okay lang naman din. Then, pero napaka-stricto lang talaga. Like yung Air Arabia. Stricto lang talaga sila sa luggage nila. Kailangan talaga exact talaga yung luggage guys na i-provide nyo or like yung magkilo talaga. Yun talaga yung kung like for example 40 kg, yun talaga yung i-check-in luggage nyo. Kasi tatanggalin talaga yan. Katulad ko, ang dami kong excess talaga. And next naman is yung after nyo mag-check-in din, diba? Ang hahanapan lang kasi sa check-in, yung ano lang talaga, visa, yung ticket, especially yung ticket, visa, at saka yung cancellation na PPAR. So, ang magbigay ng cancellation PPAR is which is yung employer nyo kung cancel kayo. Yun. Tapos, after naman nun is, after na check-in nun, diba, punta kayo immigration. Immigration dun sa Muscat, ha? Yung immigration naman, so, shoutout kay Rakil at saka ni Rose, or like, everyone na gustong malaman ng ganito. Next naman is, nung pagpunta nyo sa immigration, ang titignan lang dun sa police officer na nandun sa immigration, which is yung passport. And then, tanungin kayo doon. Kasi yung tinanong sa akin kung saan ako pupunta. So, sabi ko sa Abu Dhabi. Tapos, cancel ka ba? Yes. Tapos, hinanap din niya yung ID ko, which is yung ID ko, kakarenew ko lang nung May. Tapos, kinakancel ko nung baguhan lang, 29 yung kahapon. Kinuha nila yung ID. Kukunin nila yung ID, guys. And then, okay na naman. Tapos, okay na siya.
Tapos, nung pagdating ko dito sa Abu Dhabi, sa immigration, ang dami palang processing. Nagtaka ako guys, ang tagal ko talaga nakalagpas kahapon dahil sa, ang tawag nun, meron kasi yung, akala ko kasi, yung sinunod ko lang din kasi, yung mga nauna na kasamahan ko ba, syempre, bago tayo sa Abu Dhabi, UAE, katanga ko guys. Akala ko kasi diretsyo na yon. So, kailangan pala pupunta sa immigration. Supposed to be, kailangan lang talaga pumunta sa immigration. Di ko man talaga alam. Kasi yung sabi kasi yung security guard, straight na daw, straight daw. Di nag-straight yan. Sabi ko, straight na daw. Tapos, uso kasi dito sa Abu Dhabi guys na scan mo lang talaga yung passport mo. Tapos, labas ka na. Ganun na yon. Tapos, hindi pala ako pwede kasi bago lang talaga sa Abu Dhabi. So, nagpunta ko sa immigration. Mabuti na lang yung kasabayan ko which is yung British or like, basta white people yun siya guys. Yun, mga foreigner yung kasama ko. Smile siya doon. Tapos parang hindi na niya natanong sa akin kung magstay ka ba or ilang months ka ba, ganun. Ano lang, tinatakan lang yung passport ko. Then, wala nang tanong. As in, super lang talaga. Ang bilis lang talaga sa immigration ng Abu Dhabi. Super, ang cool talaga. As in, ang ganda. Yun lang siya guys. Tapos, ang bilis ko lang talaga nakapunta dito. Ang Muscat to Oman which is 1 hour lang. Pero doon lang ako natagalan nung pag-check-in at saka yung paglabas ko sa Abu Dhabi. Yun lang guys. Sana nakakatulong naman siya. So, sa mga gustong mag-tourist dito sa UAE, maganda talaga yung holidays travel buddies holidays. Yun lang talaga i-recommend ko guys. Yeah, see you. Thank you. Bye-bye.